Dalawa tayong dinalhan ng supina, yan o. Kung pwede daw, pagbigyan pa ng isang hearing. Camarines Norte Provincial Anti-Cybercrime Team. Marami ang sagot ka ba? O kaya nga sabi ko sa inyo, matagal na gusto ko nang umalis sa YouTube. Akala ko magaling ka. Hindi ka naman pala magaling, hindi ka umatin ah. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Kung inyo pong maalala, di ba nung kasagsagan ng paninira po kina Beyonce ni Federico, nalaman ho natin noon na nagsampa po sila ng kaso. Sa inyong kaalaman po sa ngayon, base po kay Dr. Lab at saka po sa tatay ni Beyonce, lumabas na ho mga kabayan po natin. Kaya dito sa pagkakataon na ito, titingnan natin gaano katotoo na nagkaroon na sila ng subpina. At marapat ho ba talaga na ituloy ang kaso? Ano nga ba ang mga dahilan para ituloy talaga o kaya tuluyan natin yung mga kamukha po ni Federico? So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala muna tayo. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page, July Paunil 2.0. Pwede naman po nating suportahan yun, pwedeng i-follow at saka po pwedeng i-like. So maraming salamat. At siyempre po gaya ng dati, lagi nating pinapaalala, mga link up partners, kung okay lang po, suportahan din po natin. At siyempre po sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at saka ng kanyang mga kasakasamahan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol po sa kaso na isinampa po ng kampo po ni Beyonce dito nga po kay Federico. Siguro naman ho, alam na natin yan na nung araw pa, may mga sinabi ho si Mang Federico kay Beyonce na kung saan ho ay hindi nagustuhan talaga ng mga viewers. As in talagang sobra-sobra mga kabayan po natin. Bagamat siyempre po may idea naman ho tayo sa mga ginagawa ho ng mga anti-kalingap, talagang yung paninira po ay nandoon. Kaso nga lang po sa case ni Beyonce, una babae po yan, tapos underage pa po si Beyonce nung araw, wala pa po siyang 18 noon. Kaya yung mga viewers ho, mga sponsors, talagang pinuso nila na dapat sampahan na po ng kaso yan. So sa pagkakatanda po natin, 3 kaso ho ang isinampa dyan. Yung isa po si Beyonce, yung pangalawa si Tatay Biran, at yung pangatlo po ay si Kuya Bal Santos Matubang. Yun po ang natatandaan po natin. Pagsampa po ng kaso laban kay Federico, mga kaibigan, kung saan binabalhora ang pamilyang ito, mga kalingap. Tara sa loob. Tayo pa mga kaibigan. Camarines Norte Provincial Anti-Cybercrime Team, DAET. Yun, meron na ako. So sa pagkakataon mong ito, may good news po tayo. Kung ito man po ay totoo, dahil nabanggit nga po ni Dr. Lab nung nasa biyahe po sila, na pumunta po sila doon mga bayan po natin. Kasi nga po, nakatanggap na po ng subpina. So gaano nga ba katotoo yan mga bayan po natin? Pero inoobserbahan ho natin doon sa vlog ni Dr. Lab, parang confirm ho, mahaba yung naging usapan po dyan na talagang nagpunta po sila mga bayan po natin. Kaya ang tanong dito, marapat ho ba ang ginawa ho ng kampo po ni Beyonce dito nga po kay Mang Federico? Ano ho ang masasabi ng mga viewers natin? Po pwede nyo pong i-comment mga bayan po natin. So ngayon po isa-isahin natin. Kasi nung nakaraan lang po, si Kalingap Rab, napanood po yung ginagawa nga ho ni Mang Pedring na hindi ho nagustuhan ni Kalingap Rab. At kitang-kita po natin yung reaction ni Rab po noon. Kasi hindi ho alam ni Rab na matagal na ho yan na ginagawa kay Beyonce sa Team Kalingap, yung pagsasalita ho ng hindi maganda. At nabanggit nga po natin doon, nag-comment tayo na nasampahan na ng kaso yan. So lumalabas, hindi lang po talaga aware si Kalingap Rab. Pero sa totoong usapan ho, matagal na ho ito. Niribat na ho ito ng mga Kalingap reactors. Kaso nga lang wala naman hong patutunguhan. At nag-advise po si Kuya Bal Santos Matubang na wag na lang pong patulan. Kaya kami ho, parang hinayaan na po namin. Bagamat yung ilan po sa mga Kalingap reactors, paminsan-minsan, talagang hindi makapagpigil mga bayan po natin. Pero kami ho, huminto na kami dyan. Kaso nga lang po ngayon may balita, so kailangan po nating i-share. Kasi may mga nakapanood naman po doon sa mga vlog natin nung nakaraan, so marapat lamang po na may update po sila. So sa pagkakataong ito, panoorin po muna natin sandali yung usapan po ni na Dr. Lab at saka po ni Tatay Biran nung papunta po sila doon po sa nagpadala nung kanilang subpina. Ito panoorin po natin. Bilang witness mo ako, dalawa tayong dinalhan ng supina, yan o. Pinadalhan kami mga supina na.
Yan, biglaan ano? Nagulat tayo kahapon. Oh, mga taga ano na yun? Taga COC na yun naghatid. Mga taga Clear Comfort. Sana po sila po ay nakareceive din po ng kanilang sulat, love letter mula kay Papa Hall of Justice. Yan. Papunta na kami kasi ang hearing namin alauna na ngayon. Ang hearing namin ay alas 2. Alas 2 po ang hearing namin. Pagbiyahe kayo mga 15 minutes, so nandun na kami sa Hall of Justice. So, mga ka-HC, ito na yung inaantay nyo. Matagal nyo nang inaantay na kasagutan at yung mga kahilingan nyo na tayo natin ang bandera ng HC. Wala naman sabihin dito. Tatawagin lang naman yung nasasakdal at yung complainant. Ikaw si nasasakdal, ikaw sa complainant, at tatanungin ka ng korte, sinabi mo ba ito? Ginawa mo ba ito? Galing ba sa bunganga mo ito? Ganun lang naman. Hindi po naman may tatanggi kung may ebidensya. Hindi. Ang ano lang naman sa promulgation kasi, tatanungin ka lang. Guilty or not guilty. Siyempre, tinatanong lahat yan ang sa promulgasyon, yan ang ginagawa, promulgasyon. So, sige po, samahan niyo po kami. May punta kaming Hall of Justice, di pa di. Yan, kumpleto kami ngayon. Kumpleto kami sa kumpleto kami sa mga gamit at mga dokumento na kailangan ipresenta. Nandoon naman na sa aming piskal. Yung piskal na nagtatakbol sa kay Bading. At ako ay kasama dahil bilang witness nila ni Bading. Salamat po, samahan niyo po ako. Kami dito sa laban namin ito. Natapos din. Natapos din ginagawa namin, mga kalingap. At tapos na po ang promulgation namin. Problema, paano yun, Padi? Parang walang dumating yung kalaban natin Wala yata. Kaya hindi nakarating. Naku, patay tayo dyan. Baka mawawarat yun. Hinahanap ng judge yung kalaban mo, Padi. Bakit wala? Walang daw ay. Ang sabi daw ay, hindi ko alam nakikiusap yung isang abogado na pagbigyan ng isa pang hearing kasi baka daw hindi nakatanggap ng notice. Yung kalaban nila Padi, yung motion ng isang abogado na kung pwede daw pagbigyan pa ng isang hearing dahil hindi dumating ngayon sa promulgation. Kawawa. Kasi akala ko magaling ka. Hindi ka naman pala magaling, hindi ka umatin Patay kang bata ka. Base po dun sa mga usapan nila nung papunta at saka pabalik, talagang makikita natin na mukhang totoo po ito. Mukhang seryoso yung mga binabanggit po nung dalawa na talagang naisampa na po yung kaso. Kaso nga lang hindi sumipot si Federico. Buti na nga lang daw po, medyo mabait daw yung judge, kaya yung parang abogado ay nakiusap naman na kung po pwede, isang hearing pa. So ngayon po, kung sakali man na meron pang palawa, wala namang problema yon. At least yung kasong isinampa ay talagang totoo. Talagang may aksyon, hindi yung pananakot lang talaga. Sa inyo pong kaalaman kasi, yung kaso na pinuntahan po nila ay yung kay Tatay Biran pa lang. Yung kay Bianci hindi pa kasama doon. Kaya sa pagkakaalam natin, parang nahuli pong isinampa yun. Kasi nga si Bianci parang naaawa rin sana. Kaso nga lang sobra-sobra na. Yung isang kaso naman ni Kuya Bal Santos Matubang, nabanggit po ni Kuya Bal na parang naaawa din po siya sa matanda. So kung sakasakali man na yung kay Kuya Bal Santos Matubang ay hindi matuloy, at least yung kay Tatay Biran at saka po kay Bianci, tuloy pa rin po yung nakabayan po natin. So hindi lang po natin alam kung si Federico ay nakatanggap po ng subpoena. Kasi po nung mga nakaraan, nagbibiro po yan nakatanggap na raw siya nung mga matagal na pong buwan na nakakaraan. Pero itong mga recent days, wala siyang nabanggit. Pero napansin po natin doon sa huling live niya, parang ang dating po dito ay parang magiging busy daw siya. Kasi maraming gagawin. Kasi abala nga sa akin ng pagkano. Ito siya
yung bago niyang breakdown. Trabaho ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanggat wala akong sinasagot tungkol sa mga issue na yan, mananatiling walang issue. Kung may issue man, hanggat hindi ko sinasagot, mananatiling wala. Ganun lang. So hindi ko po alam kung yan po ay parang related dito po sa kaso. Tapos may nabanggit pa po siya na parang hindi na siya masyadong interested po sa pag-YouTube. Marami kasi akong trabaho, kaya nga sabi ko sa inyo, matagal na gusto ko nang umalis sa YouTube. So yun, nakawain po natin. Yan po si Lolo Pedring. Napakinggan po natin yung short clips. So kayo na po bahala kung ito ho ba ay may kinalaman na dito po sa isinampang kaso, mga bayan po natin. Na kung saan hindi po siya sumipot doon sa unang paghaharap o kaya yung tinatawag po na promulgation. So sabi ni Dr. Love ho ay parang mayroong pangalawang hearing na kung saan ho ay magaganap ho sa December. Ito, panoorin po natin. Kung saan man banda sa Valenzuela, doon yung pupantayan kasi doon namin in-address. Ikaw man na nagbigay, baka mamaya hindi ka mag-attend sa pangalawang hearing. Ang alam ko, pangalawang hearing ay December. So yan, mga kabayan po natin. Yan po yung latest update po patungkol po sa kaso. So ito po, depende po yun kay Dr. Love kung ito po ay talagang totoong-totoo yung lakad po nila. Ibig sabihin ho, talagang seryoso ho ang kampo po ni na Beyonce na sampahan ng kaso yung nambabalahura po sa kanya. So ngayon ang tanong po dito, marapat ho ba na magsampa ng kaso? O dapat pinatawad na lang kasi matanda naman na po ito, mga kabayan po natin. Pwede nyo pong i-comment uli sa comment section po natin. Pero sa ganang akin, mga kabayan po natin, sa nakikita ko, kasi minsan ho kasi sobra-sobra naman po ang tirada po nila. Kaya para magtanda po siguro at saka para hindi nagayahin, sa palagay ko po, okay lang naman nasampahan ho ng kaso yan kung talagang may paglabag, mga kabayan po natin. Gaya nga po ng madalas binabanggit natin, kung sagutan ho kasi dito, rebuttal, wala ho mangyayari dyan, mga kabayan po natin. Lalo lang po masisira tayo dyan, mga kasamahan ho natin kung araw-araw na lang ho ay nagbabangayan. Kaya ang nakikita ko pong pinakamagandang gawin ho sa mga lahat po ng antay na naninira po sa Kalingap, sa mga angels, sa mga beneficiaries, dalawang options lang po yan. Either i-demanda o kaya i-strike. Yan lang po ang nakita ho natin para talagang tumalab ang aksyon naman hong gagawin ng Team Kalingap. Ano, mga kabayan po natin? Yan naman po ay depende sa may-ari ng channel o kaya sa mga inagrabyado kung marapat i-strike o kaya magdemanda. So at least po, may action na pong ginawa ang kampo po ni Beyonce. Siguro naman yung mga supporters, mga sponsors na talagang naawa kay Beyonce. Ito na po yung action mga po natin. So maraming salamat po sa inyo at yan lang po muna siguro ang ating maiksing reaction video po patungkol po sa bagay na yan. At mag-aantabay po tayo sa mga susunod na kabanata po niyan, mga kabayan po natin. So maraming salamat po sa inyo at kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawakin ng Diyos, buhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!